Mga kababayan, maligayang pagbabalik po sa ating YouTube channel. May malaking pagbabago po sa kilos at galaw ng bagyong Nando o Super Typhoon Nando. Aalamin din po natin yung mga lugar na kanyang unang maaapektuhan at yung mga huling dadaanan. Meron din po tayong tinatawag na landfall scenario. Pero bago natin ipagpatuloy, hiling lamang ko, maglalamig lamang ako ng isang like, no, bilang pagsuporta po sa ating YouTube channel. So ipapakita ko sa inyo ngayon ang galaw or kilos nga po nitong si Super Typhoon Nando. Sa kasalukuyan ho, no, ito po siya, yung pinakasentro at pinakamata niya. Kung makikita nyo, iba na talaga yung sirkulasyon ng hangin na ito. Halos malaking bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao ay naaapektuhan po nito. Sa ngayon po, kung titignan natin sa ating pinaka-latest na weather radar, no, ay ito po ay meron pong layo ngayon na 485 kilometers east of Apari, Cagayan at nasa 185 kilometers per hour ang lakas ng kanyang hangin. May bugso pong umaabot sa 230 kilometers per hour. Kung nakikita nyo mabuti, yung sirkulasyon ng hangin na yan, yung umiikot na yan, malakas or malakas na ihip ng spiral clouds or hangin. Matindi po ang impact niyan. Parang maliit lang siya kung titignan nyo sa radar, pero sa mga lugar na apektado niyan, lalo na yung mga matatamaan, sobra pong matindi at mapaminsala. So pinaghahanda na rin ang malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao sa posibleng magiging epekto nito sa ating bansa. Bukod dyan, may isang LPA pa tayong minomonitor. Kung nakikita nyo yan, isang low pressure area yan. Then wala naman itong direktang epekto pa sa anumang bahagi ng ating bansa. Kaya wag muna natin yung pag-usapan. Ngayon, dito muna tayo sa tinatawag po natin na forecast track. Alamin po na natin yung tinatawag natin na track and intensity forecast. So marami nagtatanong kung kailan ang direktang landfall nga po nitong si Bagyong Nando sa ilang bahagi ho ng Luzon. Kung makikita nyo naman yung pinaka-sentro, pinakamata niya, ilang oras po simula ngayon ay tatawid na po siya ng extreme northern Luzon. So matatamaan po dito ang ilang bahagi po ng Batanes, ilang bahagi ng Babuyan Islands at Cagayan. At the rest naman mga kaibigan, yung trap or extension ng kanyang hangin ang makaka-apekto. At tingnan nyo mabuti, Super Typhoon category pa rin siya pagdating po ng September 22, Monday ho yan, alas 2 ho ng madaling araw. So kung nakikita nyo yung kulay pink na yan, yan yung sirkulasyon na tinatawag natin na Super Typhoon. Ganyan ho ang kulay niya. At ito ay wala pa sa peak, no? 260 km per hour na lakas ng hangin. Posible pang mas tumaas ho yan up to 270 to 280 km per hour na lakas ng hangin. At lalabas naman siya pagdating pa po ng September 23, alas 2 ng hapon, Tuesday po yan, sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero hindi pa rin tayo ligtas dahil ang trap or extension ng kanyang hangin ay malakas po ang nagiging epekto. So dito naman tayo sa mga lugar na kanyang dadaanan sa bawat oras. So mamaya pong alas 2 ng madaling araw, September 22, 310 kilometers east of Calayan, Cagayan ho siya. So yung mga nakatira malapit po sa East of Calayan, Cagayan, maging handa po tayo sa mga posibilidad na magiging epekto nito nga pong Super Typhoon Nando. At within the next 24 hours po simula ngayon, September 22 pa rin, alas 2 naman ng hapon ay dadaan po siya sa coastal water po ng Calayan, Cagayan. So malakas pa rin yung impact niya at possible na itaas po hanggang signal number 5, yung pinakamalakas na hangin or wind signal, no, na maitatala po dito kay Super Typhoon Nando. Within the next 36 hours naman, September 23, ito po ay araw po ng Tuesday, alas 2 ng madaling araw po, 240 kilometers west of northwest of Calayan, Cagayan. Masyado pa rin siya malakas dahil nasa 185 kilometers per hour pa rin ang magiging lakas ng hangin nito nga pong si Super Typhoon Nando. So ito na yung part within the next 48 hours. Simula ho ngayon ay lalabas na yan ang ating Philippine Area of Responsibility. So dadaan naman siya 520 kilometers west of Basco, Batanes sa labas na ng PAR. Pero typhoon category o malakas pa rin po siya. Magkagayon man, sa labas pa rin siya ng PAR, 72 hours simula ngayon, September 24 naman yan, alas 2 ng hapon, 970 kilometers west of extreme northern Luzon. Nasa labas na yan ng PAR. At dahil po dyan kay Super Typhoon Nando, lumalakas po ngayon ang epekto ng habagat or southwest monsoon. Matindi po ang kanyang nagiging pinsala ngayon sa ilang bahagi po o kanlurang bahagi ng ating bansa. So dahil po dito kay Super Typhoon Nando, nakataas pa rin po ngayon ang signal number 1,
2 at itinaas na hanggang signal number 3 ang mga lugar po na apektado para ho makapaghanda. So aalamin muna natin yung mga apektadong lugar. Dito muna tayo sa signal number 3 na meron pong warning lead time na 18 hours at merong lakas ng hangin nagre-range sa 89 to 117 kilometers per hour. Kasama sa mga apektadong lugar dito sa Luzon, ang southern portion po ng Batanes, Babuyan Islands, at northern portion po ng mainland Cagayan. So yung mga lugar na yan, ngayon pa lamang alam ko naghahanda na po kayo, nakaredy na ang ating mga kabahayan, naka-double check na no, ang mga bubong, ang mga pinto, ang mga dingding, yung mga light materials, i-double check nyo ho hanggat maaari dahil delikado ho ang lakas ng super typhoon na to. So signal number 2 naman tayo na meron pong warning lead time na 24 hours at lalakas yung hangin sa 62 to 88 kilometers per hour. Ang mga lugar naman na apektadong signal number 2 ay ang Batanes pa rin po, daris po ng mainland Cagayan, northern at eastern portion po ng Isabela, Ilocos Norte, northern portion po ng Ilocos Sur. Yung mga lugar ho na yan ay patuloy po makakaranas ng wind signal number 2. Sa wind signal number 1 naman tayo, 36 hours simula ngayon, yung warning lead time, 39 to 61 kilometers per hour ang lakas ng hangin. Ang mga lugar pa rin na apektado ay dares po ng Isabela. Ito marami ho, no? Quirino, Nueva Vizcaya, dares po ng mainland Mountain Province, Ifugao, Benguet, dares po ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, the northern and central portion po ng Zambales. Yung mga lugar ho na yan. Nueva Ecija, yung Nueva Ecija, no, may katanong ka sa akin nung nakaraan, Tarlac, Aurora, northern portion po ng Pampanga, northern portion po ng Bulacan, yung mga lugar dyan. Kasama din po ang northern portion ng Polillo Island. Yung mga lugar po na yan ay patuloy po makakaranas ng wind signal number 1. So balikan natin ito nga pong sirkulasyon ng hangin dahil may sinabi ako na ito'y may malaking pagbabago. Kung napansin ho ninyo, medyo nakataas siya ng konti. Yung pinakaapa niya, yung area of probability niya, medyo mataas siya ng konti. Bumaba siya ng konti ngayon, kaya naman mas maapektuhan pa ang ilang bahagi ho ng Luzon. Wala rin tayong high pressure na malakas na hangin sa taas na hihigop po pataas dito kay Super Typhoon Nando dahil siya na nga yung pinakamalakas na hangin na naitatala ngayon sa palibot po or dito po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kahit nga po ang habagat no ay hindi na natin na makita yung talagang normal niya na kilos. Sumabay na ho siya pahigop dito nga po sa Super Typhoon Nando. Kaya napakadelikado po nito. Yung area of probability niya, yan yung po yung parang apa, yan yung mga dadaanan niya. Sa ngayon ay maliit na, sobrang liit na ng tsansa na magbago pa yung pagkilos nito o galaw nito sa mga susunod po na mga oras. Pero may mga posibilidad pa rin na pwedeng magbago kapag ka ito po ay tumama ng direkta sa kalupaan po ng ating bansa. So dahil pa rin sa Super Typhoon Nando, meron po tayong heavy rainfall warning. So ito makinig ho kayo, napaka-importante nito bilang paghahanda na rin po sa ating lahat. No? Meron po tayong inaasahan na 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan ngayong hapon po hanggang bukas ng hapon sa Cagayan. So i-take note po ninyo, importante yan para alam din ng ating mga kababayan. Yung mga hindi nakapakinig, pwede nyo balikan sa umpisa. 50 to 100 mm na dami ng ulan ngayong hapon hanggang bukas ng hapon sa Batanes, Apayao, Zambales at sa may Bataan. At meron naman tayong 200 mm sa dami ng pag-uulan ngayong hapon po hanggang bukas ng hapon hanggang sa Tuesday din ng hapon na 200 mm sa dami ng pag-uulan dito po sa Ilocos Norte, Apayao, Abra, Batanes at Cagayan. 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan pa rin sa Ilocos Sur, La Union, Benguet at Kalinga. 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa Pangasinan, Mountain Province, Ifugao, Isabela, Nueva Vizcaya, Zambales, Bataan at sa may Tarlac. So i-take note nyo po ito no, by Tuesday afternoon hanggang Wednesday afternoon, September 24, 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan po sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Abra, Mountain Province at sa may Bataan. At dahil nga po nananatiling lakas bilang super typhoon, ito nga pong si Bagyong Nando, meron na rin tayo nakataas na heavy rainfall warning dahil po sa southwest monsoon or hanging habagat. So makinig yung mabuti. Heavy to intense rain na merong 100 to 200 mm sa dami ng pag-uulan sa Occidental Mindoro. So yan, dapat po maghanda yung mga lugar na yan sa banta ng malawakang pag-uulan, malalakas na hangin.
Moderate naman to heavy rains ang aasahan ho natin dito po sa area ng Cavite, Batangas, Romblon, Antique at sa may Palawan. Kinabukasan naman ng hapon hanggang pong Tuesday ng afternoon, moderate to heavy rains ang ating aasahan na mayroong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa Metro Manila po, sa may Bulacan, Pampanga, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at sa may Palawan. So may mga posibilidad pa na pwedeng mangyari sa pagbabago sa kilos nga po nitong si Bagyong Nando. So dapat po maging handa pa rin tayo. Tulad ng aking sinasabi at paulit-ulit kong binibigay na paalala sa inyo, tulad nito, meron tayong super typhoon na minomonitor. Unang-una, importante lagi po kayo nakaantabay sa lagay ng ating panahon. Hindi man sa akin, pero dapat nakakapakinig po kayo ng mga legit na balita, no, sa lagay ng ating panahon. Yung talagang makikita nyo yung mga lugar po na maapektuhan. So pangalawa natin, no, ay safety na mga importanteng gamit. Please, pakiusap yung mga electric appliances, yung mga papeles, importante ho yan. At gayon din, mag-imbak tayo ng pagkain na sasapat ng ilang araw. Kung kaya natin paabutin ng hanggang 5 araw, gawin ho natin. Dahil after makalabas po nitong si Super Typhoon Nando, may panibagong banta pa ng LPA yung posibleng pumasok sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Gayon din, no, kung kaya pa nating ayusin yung kapaligiran natin, baka maraming basura, baka mamaya bumuhos ang pag-uulan, kahit 1 oras lang na malakas, ay magkaroon po ng mga biglaang pagbabaha. So maging alerto at maging handa po tayo sa mga posibilidad po na banta ng malalakas po na mga pag-uulan dahil po sa banta nitong si Super Typhoon Nando. Yung mga nakatira din malapit po sa paanan ng bundok, malapit sa ilog, lalo na po dito sa Metro Manila, may mga lugar dyan na talagang bahain at umiwas na ho tayo, mag-evacuate tayo, no? Nagbibigay ang pamahalaan natin ng gobyerno ng mga tulong doon sa mga lugar po na walang malilipatan. May mga shelter po tayo. Mag-evacuate tayo. Huwag na tayo maghintay pa na bagyuhin tayo bago pa ho kumilos. Ngayon pa lamang po, please pakiusap, kumilos ka na kabayan. Kumilos na tayo, hindi biro itong super typhoon na aking tinutukoy. Si Bagyong Nando ang kauna-unang super typhoon ngayong pong 2025. Kapag kaunang bagyo po, yan po ay ne-expect na talaga na magiging malakas. Wala pa ho siya sa pinaka-peak niya at hindi pa siya ganoon nararamdaman. Pero kapag ganyan tahimik po, no, yan po ang matindi ang magiging epekto. And ipanalangin natin, importante, sa Diyos na ito'y malusaw, magbago ang kilos, umangat man lang, hatakin ng high pressure sa taas at hindi po mapinsala ang malaking bahagi ho ng ating bansa. Sa ngayon, yan muna ang pinaka-short update natin sa lagay ng ating panahon. And please, pakiusap, pakishare ng ating update sa lagay ng ating panahon para alam po ng ilang mga kababayan natin, no, yung lagay ng kondisyon ng ating panahon. So, ipapaalala ko ulit, huwag mo nang pumalaot ngayon, no, yung mga mangingisda natin. Meron po tayong mga nakataas na heavy rainfall warning, yung talagang pagtaas ng alon doon sa mga lugar na binanggit ko. Kung hindi nyo naman natandaan, pwede nyo humbalikan. So, yan lamang pinakalitis natin. Maraming salamat po sa inyong lahat.